Ngayong araw mo ako lang man-religion tila ako ng manok. Dahil pinauna naman pinagawa itong gabay ng hagdan. Subalit natapos ko na palang mapingin yung hagdan. Dahil natapos ko kasi pulwiding kagabi. At nag-render ko na nga yung ibang mga parte. Kaya ngayong umaga tinapos ko na kahit wala pang power ng kuryente. Gamit ng generator para makapag-render lang tayo. Dahil hanggang ngayon ganun pa rin sistema ng power ng kuryente. Halos mag-isang linggo na nga ako dito. Isang bis lang ako nakapag-build na simula umaga hanggang hapon. Kaya naman halos 2 oras na ako nakapagtrabaho dito simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil alas 5 kasi ng hapon bumabalik yung power ng kuryente. Kaya naman subalit tapos ko na ito paggawa ng gabay ng hagdan. Kaya naman ito itatiles ko na nga ngayong umaga. Tiles ko na nga gamit itong 60x60 para nga matapos itong tiles dito nga second floor. Dahil yung gabay na lang ang agdang inintay para matapos lang itong pagka-tiles dito. Kaya naman bago ko naman pala ikabit yung tiles, nilagyan ko muna nga ng grout yung ibabaw ng tiles gamit nga itong simento. Para nasa ganong kapit na kapit yung tiles. Sama ang proseso, tamang diskarte sa pagkabit nga itong tiles. Gamit nga itong 60x60, papakita ko sa inyo kung paano nga ang tamang proseso ng paglalagay nga nitong mga grout. Kung wala pala kayong tiles sa disip na pang grout, naka-recommendable naman tong simento. Lalong lalo na kapag malayo ka sa hardware. Tulad nga itong ginagawaan ko, dito nga sa isla ng rapo-rapo, kailangan pa tumawid ng dagat para makabili ng tiles sa disip. Mga bagay kapag minsan kailangan mo talagang i-consider kung kaya mo namang gawin at gawa ng paraan. So, sa paglalagay pala ng grout dito sa ibabaw ng tiles, panatilihin nyo lang ng malambot para nang sa ganun kapag nilapat mo na sa paglalapatan mo ng tiles para kapit na kapit at hindi kumapak. Sabi nga parang pag-ibig lang yan, punin mo siya ng pagmamahal at pag-aaruga, iwan ko na lang kung bibitawan ka pa yan o iiwanan ka. Ang tawag nung katangahan na. Kaya naman sa pagka-tiles tamang diskarte ang kailangan para hindi ka rin bitawan. We, di nga. Pagkatapos ka natin malagyan ng grout, ito nilapat ko na. Nilapat ko na at pinukpok ko na nga ng dandahan gamit niya itong rubber mallet ni Thor. Pag medyo napansin nyo nahihirapan lumubog, tanggalan nyo ng bagay doon sa may dulo para may labasin yung kunting katas. Tapos ganyan ang resulta ng magandang kapit. Medyo lumalabas sa gilid yung mga simentong pinaglagay mo ng grout. Pag lumabas yan sa mga gilid sigurado. Kapag natuyo yan sigurado, kahit baklasin mo mahihirapan ka. Isa yan sa patatandaan na magandang kapit ng tiles niya sa flooring. Kaya lang pagkatapos natin mapantay, iagad ko itong kinuwang tabo para punasan itong foam ng mga gilid na pinagdaanan itong simento nga na sobra dito nga sa mga gilid. Ganyan sinasabi ko dapat malambot lang yung pagkalagay ng simento sa mga tiles para pag pinukbok pag sobra naman lalabas lang sa gilid at hindi mo na kailangan pang baklasin para bawasan lang. Mga pamamaraan pag minsan kailangan ng pag-aralan. At ikaw rin na makakaalam kung okay na ba yung pagkalapat ng yung tiles at syempre maganda yung kapit. Bali bago ko pala nilagyan ng halo yung flooring, nilagyan ko muna pala ng simento saka ko binabasa saka ko walisin. Para nga panatili kapit na kapit yung halo dito sa flooring kahit nga direct pakpayan. Pagpasensyahan nyo na pala kung medyo garagal yung boses ko dahil ito nga masakit yung lalamunan ko. Kaya na pagkatapos ko matapos yung tiles, ito na mga sinulat yung railing ng canopy. Gagawin pa nila pinakatiris. Inumpisan ko na mga sheet dahil nga ito dumating na yung kuryente. Dumating na yung power ng kuryente kasi alas 5 na. Kaya naman ito overtime na tayo. Overtime na mga tayo paggawa ng railing at pag-building para naman sa ganun kahit paano umuusad at may nakikita rin na ginawaan kahit nga 2 oras lang yung paggawa natin. Hindi naman kasi hindi tayo pwedeng gumawa dahil sayang din yung mga araw at oras na lumilipas na wala man lang tayo natatapos kahit paano. Ang layo pa naman ang pinanggalingan natin tapos matatambay lang. Paano naman yung pamilya natin kung tatambay lang tayo dito? Kaya naman kahit paano kahit 2 oras lang yung overtime natin dito dahil kumbaga ito na kasi yung pinakaumaga natin. Sa loob sa ng 8 hours ng umaga ay nagtatrabaho tayo kaso yun nga alas 8 pa lang ayun burnout na agad. So hanggang alas 5 na yun tapos saka na tayo mag-umpisa magtatrabaho. Kaya naman napag-isipan ng may-ari ng bahay na bukas ka ng umaga pumunta sa Legazpi para bumili ng tiles. Tuwing umaga magta-tiles tayo hanggang alas 5 para nga lang sa ganun at pagkatingin ng alas 5 dahil may kuryente na naman mag-welding naman nga ako ng 2 oras dahil mga ilang araw din kasi nasayang yung ating trabaho na wala tayong nagagawang gaano. So bali ang abo pala itong pinaka-ready mahigit nga 10 meters. So bali yung diskarte pala dito sa paggawa naglagay muna ako ng pinaka-poste ng tubular kanto to kanto tapos natakan nga natin yung tansi para makita natin yung kapantayan.